ang head coach ng Los Angeles Clippers na si Tyronn Lue kasama ang superstar na si Kawhi Leonard ay papasok sa susunod na season na may matinding determinasyon at handa ng gabayan ang Clippers sa buhay pagkatapos ni Paul George. Bilang assistant coach ni Steve Kerr na nagdala sa Team USA ng gintong medalya noong Summer Olympics, isang pagkakataon na hindi nakuha ni Leonard dahil sa injury sa kanang tuhod, excited na si Lue na ibalik ang kanyang atensyon sa Clippers. Sa ganitong pananaw, nagbigay siya ng positibong update tungkol sa kalusugan ni Leonard bago ang paparating na season. Lagi kaming nag-uusap, sabi ni Lue na ayon kay Om Yang Misuk ng ESPN. Handa siya para sa Clippers training camp, maganda ang kanyang pakiramdam at alam kong magiging handa siya para sa training camp. Ang injury ni Leonard sa kanang tuhod ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro sa huling bahagi ng Best of 7 opening round series ng Clippers laban sa Dallas Mavericks sa nakaraang NBA playoffs. 2 laro lang ang nalaro ni Leonard sa seryeng iyon na sa huli ay napanalunan ng Mavs sa loob ng 6 na laro. Pagkatapos pumirma si George ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $200 at $12 milyong sa Philadelphia noong Hulyo. Kapag nawalan ka ng isang player tulad ni Paul George, agad na iisipin ng mga tao na hindi na kami mananalo o hindi na kami magiging competitive, sabi ni Lue. Pero mas lalo lang akong natcha-challenge. Okay, iniisip ng mga tao na wala na kami o hindi kami magiging magaling. Iyon ang nagbibigay sa akin ng dagdag na motibasyon. Hindi na ako makapaghintay na patunayan na mali sila. Magsisimula ang preseason schedule ng Clippers sa Oktubre 8 kung saan tatanggapin nila ang Brooklyn Nets. Optimistiko si Kawhi Leonard tungkol sa kanyang hinaharap kasama sina Tyronn Lue at ang Clippers. Si Leonard na ang pwesto sa Team USA roster ay ibinigay kay Derek White ng Boston Celtics ay nadismaya na hindi siya nakalahok sa nakaraang Olympics kasama si Lue. Gayunpaman, sinabi niya na nagbigay ito sa kanya ng sapat na oras para magpagaling. At ayon kay Tim Bontemps ng ESPN, bumuti ang kondisyon ng kanyang tuhod. Ginamit ko ang oras na iyon at nakabawi ako nitong huling 2 linggo, sabi ni Leonard, ayon sa ESPN. Kaya nandito na ako ngayon at oo, nag-e-enjoy ako. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Leonard ng malubhang injury. Sa kabila ng katotohanang halos nawala siya ng isang buong season kasama ang San Antonio Spurs, bumalik siya at nanalo ng championship kasama ang Toronto Raptors sa sumunod na taon. Nauunawaan ng 6-time All-Star na ang mga patuloy na hamon ay bahagi ng kanyang legacy. Ito lang ang aking paglalakbay kaya kahit ano pa, hindi ko kayang isulat ang perpektong script para sa akin, sabi ni Leonard. Noong nakaraang taon sinubukan kong maglaro hanggat maaari at maganda ang pakiramdam ko. Pero sa isang tiyak na oras, hindi ko na kaya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya pero ito lang ang aking paglalakbay. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Zion Williamson ay papasok sa isang mahalagang season kasama ang New Orleans Pelicans. Sa loob ng kanyang unang 4 na season sa NBA, hindi niya nagampanan ang mataas na expectations na dala niya sa pagpasok sa liga. Nakaranas siya ng maraming injury na lubos na nakaapekto sa simula ng kanyang career. Noong nakaraang season, nakapaglaro siya ng 70 regular season games na siyang pinakamataas sa kanyang career. Sa kasamaang palad, nagtamo siya ng injury sa play-in game ng Pelicans at hindi nakapaglaro sa kanilang playoff series. Habang mabilis na papalapit ang bagong season, mukhang nasa magandang kondisyon si Williamson. Bumababa ang kanyang timbang at mukhang mas malusog kaysa sa anumang punto ng kanyang panahon sa New Orleans. Dahil dito nagdulot ito ng malaking excitement at hype sa mga tagahanga ng Pelicans. Gayunpaman, isang dating NBA superstar ang nagbigay ng babala tungkol sa pagbawas ng timbang ni Williamson. Sa kanyang paglabas sa podcast na alas 7 ng gabi sa Brooklyn, nagsalita si Carmelo Anthony at nagpahayag ng isang dahilan kung bakit kailangang mag-ingat tungkol sa pagbabagong ito. Sobrang ganda ng itsura niya, parang nasa pinakamagandang kondisyon siya ng kanyang buhay. Pero, ang mahalaga ay hindi lang ang pagdating sa magandang kondisyon, kundi ang pananatili sa kondisyong iyon. Paano mo mapapanatili iyon? Mahaba ang season at kailangan mong magtrabaho ng husto upang manatiling ganoon, walang pahinga. May punto si Anthony. Ang pagbawas ng timbang ay isang magandang unang hakbang, ngunit kailangan ni Williamson na manatiling committed sa pagpapanatili ng kanyang timbang. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkukulang sa proseso na kanyang pinagdaanan upang mabawasan ang timbang. Maaaring si Williamson ay talagang frustrado sa kanyang naging performance sa NBA at nais ayusin ang mga issue.
Posibleng iyon ang dahilan ng kanyang motibasyon upang manatiling nasa magandang kondisyon. Siyempre, yun din ang inaasahan ng New Orleans. Si Williamson pa rin ang cornerstone ng kanilang franchise at kailangan nila siyang malusog at nasa loob ng court na naglalaro sa mataas na antas. Magiging interesante ang takbo ng paparating na NBA season para kay Williamson at sa Pelicans. Sana nga ang 24 na taong gulang na star ay tunay na nakakaahon na sa kanyang mga hamon. Sa kabilang balita naman, matapos ang 13 taon kasama ang Warriors, ang paglipat ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks ay nagmarka ng pagtatapos ng isang era na naghiwalay sa kanyang magandang tambalan kasama si Stephen Curry. Magkasama ang dalawa na kilala bilang Splash Brothers kasama si Draymond Green ay tumulong na bigyan kahulugan sa ginintuang panahon ng Warriors na ikinukumpara sa makasaysayang pagsasama ni na Michael Jordan at Scottie Pippen sa Chicago Bulls. Sa gitna ng pag-alis ni Klay Thompson, isang panayam sa Racing Fame podcast ang nagbigay liwanag sa lalim ng ugnayan ni na Thompson at Curry. Nagsalita ang ama ni Klay, si Michael Thompson, kina Sonia Curry at Lucille O'Neal at ibinunyag kung gaano pinahahalagahan ng kanyang anak ang paglalaro kasama si Curry. Mahal niya ang paglalaro kasama si Steph. Gusto niyang magretiro bilang isang Warrior, hindi sa ibang lugar. Umaasa siyang papasok sa Hall of Fame kasama si Steph. Ibinahagi ni Michael sa Racing Fame podcast. Kahit na lumipat na si Klay, sinabi ko sa kanya na marami pa silang taon ni Steph sa basketball. Ganon katindi ang kanilang ugnayan. Ikinagulat ng marami ang revelasyon, lalo na't matagal nang umiikot ang mga chismis ng tensyon sa pagitan ni Thompson at ng Warriors bago pa man siya umalis. Nanatili ang pag-asa para sa Hall of Fame reunion ni na Klay Thompson at Stephen Curry. Bagaman hindi magre-retiro si Klay Thompson bilang isang Warrior, may pag-asa pa rin para sa muling pagsasama nila ni Stephen Curry sa Hall of Fame. Parehong maaaring ma-induct bilang bahagi ng iisang klase na magpapanatili ng pamana ng Splash Brothers. Sa kabila ng pagkakahiwalay, malinaw na ipinaalam ni Curry na hindi madaling mabubuwag ang kanilang ugnayan. Nang pumutok ang balita tungkol sa pag-alis ni Klay Thompson, dalawang malaking tanong ang lumitaw. Ano ang susunod para sa Warriors? At paano tumugon si Stephen Curry? Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang paghihintay ng mga tagahanga para sa mga sagot. Sa isang panayam kay Malika Andrews noong Hulyo 8, ibinahagi ni Curry ang kanyang nararamdaman tungkol sa pagkawala ng kanyang matagal ng kakampi. Ang pagpunta ni Klay sa Dallas, mahirap iyon. Hindi ko kailanman naisip na magiging totoo ito, pero gusto ko siyang maging masaya, ibinahagi ni Curry. Hindi talaga mararamdaman hanggang Oktubre kapag nasa locker room ka sa Chase Center at wala siya doon. Lagi siyang malugod na tatanggapin sa buhay ko. Sana ganun din ang nararamdaman niya. Sa totoo lang, naiiyak ako kapag iniisip ko ito. Magiging nasa Dallas lang siya ng ilang taon at kailangan naming talunin siya. Pero trabaho lang iyon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.